Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng isang babaeng nagngangalang Marta sa tahanan nito. Ang babaeng ito'y may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo. Alalang-alala si Marta sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at ang wika, Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid kong tulungan naman ako. Ngunit sinagot siya ng Panginoon, Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Kapag narinig niyo po ba itong sinabi ng Panginoon, Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ano po ba ang nararamdaman ninyo? Marami kasing Marta syndrome o may Marta syndrome o hindi natawag na pwede rin Marta cystic. Diba? Kung may narcissistic, may rin namang Marta cystic o Marta syndrome. Ito yung parang sakit na, no, na pakiramdam niya, lahat gagawin niya, lahat siya ang gagawa. Kaya lahat yung sa salita natin, yan yung masyadong aligaga. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, huwag kang aligaga. Yung bang namimiss natin kasi parati yung pinakamahalagang bagay. Hindi naman sinabing mali yung ginagawa ni Marta, pero ito kasi yung pagkakataon na sinayang at masasayang ni Marta. Sa dami ng gustong lumapit, makipag-usap, makasama si Jesus, ito yung pagkakataon, biruin mo, nasa loob mismo ng tahanan ninyo. Itong si Jesus. At hindi naman siya nagpunta para maging pabigat. Nagpunta siya para mas maramdaman ang kanyang presensya. Pero nakakaligtaan ni Marta. Baka po pwedeng ilang oras na si Jesus doon. Wala pa si Marta. Tapos ngayon, sisisihin niya si Maria. Sisisihin niya ang iba na pagod na siya. No? At gusto niyang utusan si Jesus, na utusan si Maria, na tulungan siya. So, sino ngayon ang mag-aasikaso kay Jesus? Diba, minsan yung pag dumadalaw kayo sa kung saan man, kung sino man, diba? Anong gagawin niyo? Walang gustong kumausap kasi lahat aligaga. Lahat may inaasikaso. E di wag ka na lang pumunta. Busy pala sila eh. Minsan po dito sa simbahan natin, no, pinaalalahanan ko minsan kapag yung mga lingkod, pag nagsimula na ang misa, wala nang aligaga. Pag nagsimula na ang misa, wala nang lakad ng lakad, wala nang kung ano-ano kasi dapat bago pa nagsimula ang misa, inayos na ang mga dapat gamitin para less movement, less distraction na tayo. Kasi natapos yung misa, hindi ka nakapagsimba, nag-serve ka lang, hindi ka nagsimba. Na ganoon din naman sa atin na pinaalalahanan tayo ni Jesus nitong mas mahalaga. Hindi po masama yung gawin ninyo ang mga gawaing bahay. Hindi masama yun. Pero minsan, tingnan nyo rin, no? Kung sa loob lang tahanan, ilagay natin yung kontekstong ito. Di ba? Kung kilos ka ng kilos, pagod ka na, tapos wala kang ng quality time para sa iyong pamilya. Nawawalan ka rin ng quality time. Pwedeng sa opisina, nawawalan ka ng quality time para sa mga katrabaho kasi
makipagkwentuhan ka naman. No? Hindi yung parang lahat ikaw ang gagawa. At huwag mo rin isipin na dapat lahat sa araw na ito matapos. Kasi hindi naman natatapos ang mga gawain. Hindi natatapos yung mga papeles. Hindi yan matatapos. Kaya nagiging narcissistic tayo. Pag pagod na, mainit ang ulo, ibabaling ang sisi sa iba, at feeling mo, kawawa ka, aping-api ka. Nagiging Marta ka lang. Nagpapaka-Marta ka lang. Pag naging Marta na, pagod na, ayan, sasabihin mo, martir na ako. Pinili mo yan. No? Kaya nga sabi, mas pinili ni Maria yung mahalaga, yung pinakamahalaga, ang makapiling ang Diyos, ang makinig sa Diyos. Sa pagkakataong ito, kasi bihira lang ito mangyari. No, hindi na alam kung kailan ulit makakadalaw si Jesus. Kaya piliin ang mas mainam sa mga hinihingi ng pagkakataon. Sayang kasi. Diba? Sabi nga po, no, yung sa mga nasa abroad, mas piliin nyo po yung pinakamabuti. Kasi yung minsan, yung pag may nakakausap ka na, bakit ayaw umuwi? Magtatrabaho na lang sa abroad. No? Tapos ang sasabihin, magtatrabaho na lang ako para may maipadala ako sa pamilya dito sa Pilipinas. Pero anong nami-miss out nyo? Nakakapagpadala nga kayo, kayod kayo ng kayod dyan, pero nami-miss out nyo yung mga unang hakbang ng anak, unang pagpasok ng anak, habang lumalaki ang anak, yun yung mga bagay na nami-miss ninyo dahil lang sa inaakala ninyo ito ang mas mabuti. Kaya pag umuwi, yan, hindi kayo kilala. Ang kilala lang sa inyo, pera nyo. Yun lang. Kaya isipin na mabuti ha. Hindi sinasabing huwag kayong magtrabaho. Hindi sinasabing huwag niyong gawin yung mga gawaing bahay. Pero kapag oras ng Panginoon, ibigay natin yung 100% quality time. Amen?